10 misteryosong libro at mga manuscripts. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga natuklasang libro at mga manuscripts sa ating kasaysayan, ngunit ang ilan sa mga ito ay nananatili pa ring misteryoso dahil palaisipan pa rin ito hanggang ngayon. Ang mga ito ay hindi lamang mga libro dahil naglalaman din ito ng mga kaalaman, kababalaghan at misteryo tungkol sa ating kasaysayan. At sa video ngang ito ay aalamin natin ang 10 mysterious books and manuscripts. Kaya naman simulan na natin. Number 1, The Book of Soyga. Ang Book of Soyga o kilala rin bilang Aldaraya Sive Soyga Vokhor ay isang mysterious book na unang lumitaw noong 16th century. Isinulat ito sa Latin words at naglalaman ng mga esoteric formulas at charts. Ang librong ito ay kilalang kilala dahil sa pagkakaroon nito ng ugnayan kay John Dee, isang bantog na alchemist, mathematician at occultist sa panahon ni Queen Elizabeth I ng England. Ayon sa mga ulat, nagkaroon si John Dee ng interes sa librong ito at naniniwala na naglalaman ito ng mga impormasyon na makakatulong sa mga ginagawa niyang researches sa alchemy at mysticism. Subalit, ang nilalaman ng Book of Soyga ay kakaiba at mahirap maunawaan tulad ng mga formulas, chart at mga naka-encode na messages. Isa sa mga pinakakilalang bahagi ng librong ito ay ang 36 pages ng mga charts na puno ng mga kakaibang letters. Hindi malinaw kung paano ang eksaktong paggamit ng mga chart na ito o kung ano ang layunin nito. Subalit may mga sabi-sabi na maaring ito raw ay mga cipher o formulas para sa mga mystical rituals. Dagdag pa rito, isa sa mga kilalang pangyayari sa kasaysayan ng The Book of Soyga ay nangyari noong 1582 nang si John Dee ay nagkaroon ng chance o panayam kasama ang kanyang kaibigan at kasamahan na si Edward Kelly. Sa panayam na ito ay nakausap nila ang anghel na si Uriel at sinabi nito kay Dee na ang libro ay isinulat ng mga anghel at maaari lamang basahin ng isang taong walang kasalanan. Sinabi rin ni Uriel na mayroong 2 copies ng librong ito, ngunit hindi nila alam kung nasaan ang iba nito. At noon ngang 1994 ay natagpuan ang 2 surviving copies ng The Book of Soyga sa British Library at sa Bodleian Library sa Oxford. Mula noon ay naging paksa ito ng mga pag-aaral at pagsusuri ng mga academics at esoteric researchers. Bagamat maraming theories ang nabuo tungkol sa nilalaman at layunin ng librong ito, ay wala pa ring tiyak na kasagutan tungkol dito. Ang The Book of Soyga ay isang halimbawa ng mga arcane at mysterious medieval text na nagpapakita ng matinding interes ng mga tao noon sa esoteric knowledge at occultism. Number 2, Codex Gigas. Ang Codex Gigas o kilala rin bilang Devil's Bible ay isang napakalaking medieval manuscripts na may taas na 92 centimeters, may lapad na 50 centimeters at 22 centimeters naman ang kapal nito. Ang bigat nito ay umaabot sa humigit kumulang 75 kilograms. Ginawa ito noong early 13th century sa Bohemia na ngayon ay bahagi na ng Czech Republic. Pinaniniwalaan na ginawa ito ng isang monk mula sa Benedictine Monastery sa Podlajice. Ang manuscript na ito ay kilala dahil sa hindi pangkaraniwang sukat nito at dahil din sa malaking picture ng demonyo na makikita sa loob nito. Maliban pa rito, ang Codex Gigas ay binubuo ng 300 scrolls na gawa sa balat ng hayop at tinatayang ginawa ito mula sa balat ng humigit kumulang 160 na mga hayop. Naglalaman ito ng Vulgate Bible at pati na rin ng iba't ibang mga sulat tulad ng mga medical records ni Hippocrates at Theophilus, mga kasaysayan tungkol kay Flavius Josephus at ang Chronica Bohemorum ni Cosmas ng Prague. Ang mga sulat na ito ay nagpapakita tungkol sa mga kaalaman noong panahon ng Middle Ages. Bukod pa rito, ang pinakakapansin-pansin na bahagi ng Codex Gigas ay ang isang page na nagpapakita ng larawan ng demonyo na matatagpuan naman sa page 290. Dito ay inilalarawan ang demonyo bilang isang malahalimaw na nilalang na may kulay green na ulo, pula ang mata at may malalaking mga kuko. Sa katapat na page naman nito ay makikita ang picture ng langit na walang laman. Ayon sa kwento, ang monk na gumawa ng Codex Gigas ay pinarusahan dahil sa paglabag sa mga batas ng monastery at upang hindi siya maparusahan ay nangako siya na gagawa siya ng isang libro na naglalaman ng lahat ng mga kaalaman ng tao sa loob lamang ng isang gabi. At nang ma-realize niya na imposible na magawa niya ang kanyang pangako, humingi siya ng tulong sa demonyo kapalit ng kanyang kaluluwa. Dahil dito, ang picture ng demonyo ay isinama sa aklat bilang tanda ng pakikipagkasundo niya
sa demonyo. Sa kabila ng kahangahangang laki at nilalaman ng Codex Gigas, ang kasaysayan nito ay nababalot pa rin ng mga misteryo. At noong 1648, sa panahon ng 30 Years' War, dinala ito sa Sweden bilang bahagi ng mga ninakaw na yaman mula sa Holy Roman Empire. Sa kasalukuyan, ang Codex Gigas ay nasa pangangalaga ng National Library of Sweden sa Stockholm. Number 3, The Book of Thoth. Ang Book of Thoth ay isang mysterious ancient book na madalas na nagkakaroon ng ugnayan sa Egypt at sa Diyos na si Thoth. Sa Egyptian mythology, si Thoth ay kilala bilang Diyos ng karunungan, pagsulat at mga magic. Ayon sa kwento, si Thoth ay mayroong libro na naglalaman ng lahat ng mga kaalaman tungkol sa ating universe, tulad ng mga misteryo tungkol sa kalangitan, lupa, dagat at bituin. Ang aklat na ito ay sinasabing nagbibigay ng kapangyarihan tulad ng pagkontrol sa langit at lupa, pagbuhay sa mga patay at pag-unawa sa mga salita ng mga hayop. Bukod dito ay marami pang mga kwento ang nagsilabasan tungkol sa Book of Thoth. At ang isang ang kilalang kwento ay ang tungkol kay Prince Neferkapta na umano'y nakatagpo sa aklat na ito at natutunan raw niya ang lahat ng nilalaman nito. Subalit, matapos niyang buksan ang libro ay nagkaroon ng matinding malas sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya bilang parusa ng mga Diyos. Sa huli, kinailangan niyang ibalik ang libro sa libingan ni Thoth upang matigil ang sumpa. Bilang karagdagan, ang Book of Thoth ay isa ring paksa sa esoteric literature at alchemy. Sa panahon ngayon, kadalasan itong iniuugnay sa tarot. Ang tarot ay isang uri ng panghuhula na gumagamit ng mga baraha. Samantala, may isang aklat na kilala rin bilang The Book of Thoth na isinulat naman ni Aleister Crowley, isang kilalang occultist. Ang aklat ni Crowley ay naglalaman ng interpretations tungkol sa tarot cards batay sa sarili niyang sistema ng telema. Ang telema ay isang spiritual philosophy na kanya ring binuo. Ngunit sa kabila ng maraming kwento at interpretations tungkol sa Book of Thoth ay wala pa ring physical evidence na magpapatunay na totoong nag-exist ang Book of Thoth. At ang karamihan sa mga impormasyon tungkol dito ay nagmula sa mga kwento at Egyptian mythology at pati na rin sa mga esoteric texts mula sa iba't ibang panahon. Number 4, Oera Linda Book. Ang Oera Linda Book ay isang controversial manuscript na unang nakita sa Netherlands noong kalagitnaan ng 19th century. Una itong nakita dahil kay Cornelis over de Linden, isang engineer mula sa Den Helder. Ang libro ay naglalaman ng isang series ng mga sulat na sinasabing isinulat ng mga ancient Frisian leaders at nagsasalaysay tungkol sa kasaysayan ng Frisian mula pa noong 2194 BCE. Ayon sa nilalaman ng libro, ang Oera Linda Book ay isang chronicle ng isang Frisian civilization. Samantala, isa sa mga kilalang bahagi ng manuscript na ito ay ang kwento tungkol sa pagkawasak ng isang lugar na tinatawag na Atland na sinasabing lumubog sa dagat noong 2193 BCE. Ito ay isang paksa na kahalintulad sa kwento ng Atlantis. Ang mga talata ay nakasulat sa isang kakaibang versyon ng Old Frisian at sinasabing naglalaman ito ng mga sinaunang batas, alamat, religion at kasaysayan ng mga Frisian. Maliban pa rito, ang Oera Linda Book ay nagsasalaysay rin tungkol sa mga diyosa tulad ni Freya na itinuturing na tagapagbigay ng mga batas at patnubay sa mga Frisian. Gayon din, ayon sa manuscript, ang lipunan ng Frisian ay pinamumunuan ng mga matriarchal na pari na kilala bilang mothers at sila ang gumagabay sa kanilang espiritual na buhay. Ang mga nakasulat sa loob ng libro ay nagpapakita ng isang lipunan na mayroong magandang pag-uugali at katapatan at ito ay itinuturing na mayroong divine mandate. Sa katunayan, simula nang ipakita sa publiko ang libro ay maraming mga scholars at experts ang nagduda kung totoo ba talaga ito. Maraming nagmumungkahi na ang Oera Linda Book ay isang kasinungalingan lamang na ginawa noong 19th century bilang bahagi ng isang mapanlinlang na gawain o marahil ay isang satirical na pahayag lamang na may kaugnayan sa politika. Kaugnay din nito ang iba't ibang mga pagsusuri tungkol sa wika at style ng pagsulat sa librong ito ay nagpapahiwatig na hindi ito tugma sa mga pamantayan ng ancient literature. Number 5, The Black Pullet. Ang Black Pullet o La Poule Noire sa salitang French ay isang mystical book na sinasabing nagmula sa panahon ng Napoleon Bonaparte. Ang aklat na ito ay kilala dahil sa mga esoteric circles at itinuturing ito bilang isa sa mga pangunahing libro tungkol sa magic. Ang pangunahing tema ng The Black Pullet ay ang turo tungkol sa mga lihim na paraan kung paano makakamit ang kayamanan, kapangyarihan at proteksyon gamit ang mga magical methods.
Ayon sa kwento, ang aklat ay isinulat ng isang French soldier na nakasama ni Napoleon sa kanyang expedition sa Egypt. Habang nasa Egypt ay natagpuan niya ang isang matandang Arab na nagturo sa kanya ng mga sinaunang kaalaman at mga ritual. Ang sundalong ito ay naging tagapangalaga ng mga lihim na itinuro sa kanya. At ito naman ay kanyang isinulat sa The Black Pullet. Ang aklat ay nagbibigay ng instructions kung paano lumikha ng iba't ibang magical amulets at talismans na may kakayahang magbigay ng walang katapusang kayamanan at kapangyarihan sa sinumang nagmamay-ari nito. Samantala, isa sa mga kilalang aspeto ng Black Pullet ay ang mga pictures ng mga magical rings at mga ritual diagrams. Ang bawat singsing ay may mga simbolo at mga angkop na incantation na kinakailangang bigkasin upang magkaroon ng bisa ang kapangyarihan nito. Halimbawa, ang isang singsing ay sinasabing nagbibigay ng kakayahang kontrolin ang mga espiritu ng hangin. Bukod sa mga mahiwagang singsing, ang aklat ay naglalaman din ng mga ritual para sa pagtawag ng Black Pullet. Ito ay isang mahiwagang manok na may kakayahang mangitlog ng ginto. Ang ritual na ito ay itinuturing bilang isa sa mga pinakakomplikadong bahagi ng aklat dahil nangangailangan ito ng tamang panahon, lugar, at mga gamit upang maisagawa ito ng tama. Ang sino mang magtagumpay sa pagsasagawa ng ritual na ito ay magkakaroon ng walang katapusang kayamanan dahil sa mga gintong itlog ng Black Pullet. Sa kabila nito, ang The Black Pullet ay hindi lamang tungkol sa material wealth, kundi ginagamit din ito bilang spiritual protection. Dagdag pa rito, maraming mga incantations at mga ritual ang nakasulat sa aklat upang protektahan ang sarili mula sa masasamang espiritu at mga kaaway. Number 6, The Secret Doctrine. Ang The Secret Doctrine ay itinuturing na isang mahalagang aklat na isinulat ni Helena Petrovna Blavatsky na isa sa mga nagtatag ng Theosophical Society. Ang aklat na ito ay naipublished noong 1888. Ang aklat na ito ay binubuo ng dalawang pangunahing volume at ito ang Cosmogenesis at Anthropogenesis. Ang Cosmogenesis ay tumatalakay sa pinagmulan ng mundo mula sa isang esoteric perspective. Ang mga pangunahing tema nito ay ang mga cosmic evolution cycle at ang idea ng isang universal spirit. Ayon sa The Secret Doctrine, ang mga sinaunang kultura tulad ng mga Hindu, Egyptian at Chaldean ay nagmamay-ari din ng mga lihim na kaalaman tungkol sa pinagmulan ng mundo. Ngunit ayon kay Blavatsky, ang mga kaalamang ito ay naipasa sa kanila mula sa mga Mahatmas o mga spiritual teacher na naggabay sa evolution ng mga tao. Samantala, ang anthropogenesis naman ay nakatuon sa pinagmulan at pag-evolve ng mga tao. Ipinapakita nito ang idea na ang mga tao ay dumaan sa 7 lahi o root races, na kung saan ang bawat isa dito ay may kanya-kanyang spiritual at physical evolution stages. Gayun din, ang bawat root race na ito ay naglalarawan din ng iba't ibang level ng kamalayan at kakayahan. Subalit, ayon din kay Blavatsky, ang kasalukuyang lahi ng tao ay ang 5th root race na kung saan ay tinatawag din ito na Aryan. Maliban pa dito, ang aklat na ito ay batay din sa isang syncretic philosophy na kung saan ay pinagsasama-sama ang mga factors mula sa Hinduism, Buddhism, Gnosticism at iba pang mga sinaunang tradisyon. Binibigyang diin nito ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng lahat ng tao at ang kahalagahan ng spiritual development. Ang konsepto ng karma at reincarnation ay karaniwan ding itinuturo ng Theosophical Society. Dagdag pa dito, ang The Secret Doctrine ay nakakatanggap din ng maraming reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Kaugnay nito, pinuri ng ilang mga scholars at mga spiritual leaders ang aklat na ito dahil sa pagsasama-sama ng iba't ibang tradisyon. Ngunit ang iba naman ay kinuwestiyon ang originality at katotohanan ng mga impormasyon na nakapaloob dito. Number 7, The Book of Enoch. Ang The Book of Enoch ay isang ancient Judaic text na hindi bahagi ng biblical canon sa maraming Judeo-Christian traditions, ngunit itinuturing itong canonical para sa Ethiopian Orthodox Church. Ang aklat na ito ay pinaniniwalaang naisulat mula 2nd century BCE hanggang 1st century CE at may kaugnayan din ito sa patriarch na si Enoch na siya namang lolo ni Noah. Ang teksto na ito ay nahahati sa 5 pangunahing section. Una, inilalarawan ng The Book of the Watchers ang tungkol sa pagbaba ng mga Watcher Angels na kung saan
ay ipinadala sila upang bantayan at turuan ang mga tao. Ngunit kalaunan ay nagkasala din sila dahil sa pakikipag-ugnayan nila sa mga babae. Dahil sa pangyayaring ito ay nagsimula na ring magkaroon ng lahi ng mga Nephilim. Pangalawa, ang The Book of Parables na naglalaman naman ng mga hula tungkol sa pagdating ng isang Mesyas na tinawag na The Son of Man, na kung saan ay siya ang huhusga sa mga masasama at magbibigay naman ng gantimpala sa mga mabubuti. Ikatlo, ang The Astronomical Book. Ito ay nagbibigay ng mga detailed description tungkol sa mga celestial phenomena katulad ng mga movements at functions ng araw, buwan at mga bituin sa kalangitan. Maliban pa dito ay ipinapakita din nito ang tungkol sa mga solar at lunar cycles at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga seasons, months at years. Ikaapat, ang The Dream Visions ay nagsasalaysay din naman tungkol sa naging kasaysayan ng Israel at ng mundo gamit ang mga symbolic visions. Sa pamamagitan ng mga panaginip ay ipinakita kay Enoch ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap katulad ng pagbagsak ng mga kaharian, paghuhukom sa mga masasama at ang tagumpay at gantimpala na matatanggap ng mga mabubuti at sumusunod sa Diyos. Ikalima, ang The Epistle of Enoch ay naglalaman ng mga moral at spiritual instructions and warnings. Gayon din, ang huling bahagi na ito ng aklat ay nagpapakita din ng kahalagahan ng pagiging makadiyos at pamumuhay ng naaayon sa utos niya at ang maaaring maging consequences sa mga kasalanan at paglabag sa kagustuhan ng Diyos. Number 8, Voynich Manuscript. Ang Voynich Manuscript ay itinuturing din bilang isa sa mga mysterious book na isinulat noong 15th century, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nababasa at nauunawaan. Natuklasan ito noong 1912 ni Wilfrid Voynich na isang Polish-American antiquarian book dealer mula sa isang Italian monastery. Ang manuscript na ito ay binubuo ng humigit kumulang 240 pages na kung saan karamihan dito ay nakasulat sa isang hindi kilalang language at may mga illustration ng mga kakaibang halaman, astronomical diagrams at iba't ibang uri ng mga symbols. Samantala, maraming mga tao ang nagsasabi na maaaring gawa-gawa lamang ito, habang ang ilan naman ay naniniwala na ito ay isang tunay na teksto na naglalaman ng mga lihim na kaalaman. Maraming mga World War II experts at cryptographers ang sumubok na ma-decrypt ang teksto, ngunit wala kahit isa ang nagtagumpay na maunawaan ito hanggang sa kasalukuyan. Subalit ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng manuscript ay ang mga illustrations ng mga halaman na hindi pa nakikita sa field ng botany. Ang mga image na ito ay hindi rin tumutugma sa kahit anong uri ng flora species. May mga sections din mula sa manuscript na tila nagpapakita ng mga astronomical at astrological diagrams tulad ng celestial symbols, star charts, planetary configurations at iba pang mga astronomical motifs na kung saan ang mga ito ay mas lalong nakadagdag sa pagkalito tungkol sa tunay na layunin at pinagmulan ng manuscript na ito. Sa makatuwid, maraming mga theories ang nagpaliwanag tungkol sa pinagmulan ng Voynich Manuscript. Ang ilan ay naniniwala na ito ay isang medieval pharmacopoeia na isang manual tungkol sa mga halamang gamot at sa paraan ng paggamit nito. Ngunit ayon naman sa iba, ito ay maaaring isang secret book ng alchemy o maaari din naman na isang mystic text na naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa metaphysics. Subalit, noong 2014, ang mga researchers mula sa University of Bedfordshire ay nagsagawa ng mga pag-aaral at ayon sa kanila ay maaaring isinulat ito sa isang nawalang language ng mga taga-Mesoamerica. Ngunit sa kabila ng mga advanced technology ay ang tunay na layunin nito, pati language at ang pinagmulan nito ay nananatili pa ring palaisipan. Sa kasalukuyan, ang Voynich Manuscript ay matatagpuan sa Beinecke Rare Book and Manuscript Library sa Yale University. Number 9, Codex Seraphinianus. Ang Codex Seraphinianus ay isang kakaiba at misteryosong aklat na isinulat ni Luigi Serafini na isang Italian artist, architect at industrial designer noong 1976 hanggang 1978. Ang libro na ito ay naipublish noong 1981 at kilala din ito bilang isang illustrated encyclopedia tungkol sa isang imaginary world. Ang isa sa mga pinakakilalang aspeto ng Codex ay ang paggamit nito ng isang hindi kilalang script na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nauunawaan at walang koneksyon sa anumang language.
Ang libro na ito ay binubuo ng humigit kumulang 360 pages na nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi nito ay naglalaman ng mga illustrations tungkol sa mga flora at fauna species na nabubuhay sa mundo, samantala ang ikalawang bahagi naman nito ay naglalaman ng mga bagay na may kinalaman sa kultura, technology at sa naging buhay ng mga hypothetical organisms. Subalit, ang nilalaman ng Codex Seraphinianus ay parang combination ng mga medieval bestiary at mga scientific atlas. Maliban pa dito, ang mga illustrations ay nagpapakita din ng mga bagay na tila familiar ngunit kakaiba. Halimbawa nito ay ang mga halaman na nagiging mga kasangkapan, mga hayop na nagiging mga gusali at mga tao na nagiging mga halaman. Ang ganitong uri ng surreal presentasyon ay nagpapakita ng pagiging malikhain ni Serafini. Gayun din, ang isa pang bagay na hindi maintindihan tungkol sa aklat na ito ay ang kakaibang paraan ng pagsulat na ginamit ni Serafini. Ang script ay parang isang tunay na language na may sariling grammar at syntax, ngunit wala pang sino man ang nakapag-decode nito. Ngunit ayon kay Serafini, ang intensyon niya sa pagbuo nito ay upang ipakita ang nararamdaman ng isang bata kapag una siyang natutong magbasa. At ayon pa sa kanya, para sa mga bata, ang mga letters at mga salita na ito ay parang mga mahiwagang simbolo na walang kahulugan. Sa mga nakalipas na taon, ang Codex Seraphinianus ay nagkaroon din ng maraming editions at mga publications na patuloy na nagiging inspirasyon sa mga artist, writers at mga linguist na nag-aaral ng mga language. Number 10, The Red Book. Ang The Red Book ni Carl Gustav Jung, na kilala rin bilang Liber Novus, ay isang seminal work na nagbibigay liwanag tungkol sa kanyang mga past experiences at sa psychological theory. Sinimulan niya itong isulat noong 1914 sa edad na 38 nang makaranas siya ng mga emotional crisis. Ang libro na ito ay naglalaman ng kanyang mga analysis at interpretation tungkol sa panaginip, pangitain at sa kanyang mga mental experiences. Samantala, ang The Red Book ay nahahati sa tatlong pangunahing bahagi kabilang ang Liber Primus, Liber Secundus at Scrutinies. Subalit, ang bawat bahagi nito ay naglalaman din ng iba't ibang mga aklat na pinagsama-sama upang ipakita ang lahat ng mga panaginip at analysis ni Jung tungkol sa mga ito. Sa Liber Primus ay ipinapakita ni Jung ang kanyang mga experiences sa pag-unawa sa mga symbols na kanyang nakikita sa kanyang mga panaginip, na kung saan ang mga ito ay punong-puno ng mga metaphorical image at dialogues sa iba't ibang mga archetypes. Sa Liber Secundus naman ay mas lumalalim pa ang kanyang pag-i-explore sa mga symbols na nakikita niya mula sa pagiging unconscious. Subalit, ang Scrutinies ay naglalaman naman ng kanyang mga reflection at mga analysis na may kinalaman sa kanyang mga karanasan, at ito rin ang nagbibigay linaw sa kanyang mga natutunan at mga natuklasan. Maliban dito, ang libro ay mayroon ding mga aesthetic design dahil ang bawat pages nito ay punong-puno ng mga masalimuot na guhit na ginawa mismo ni Jung. At mayroon din itong mga magagandang calligraphy. Sa kabila nito, ang proseso ng paggawa ng The Red Book ay isa ring mahalagang aspect ng kanyang kasaysayan. Dahil sa loob ng halos 16 years ay naglaan si Jung ng malaking bahagi ng kanyang oras at energy upang isulat at ma-illustrate ang kanyang mga experiences. Ngunit noong una, ang libro na ito ay walang plano na i-publish dahil inilaan lamang niya ito para sa sariling pag-unawa at pagsusuri. At noong siya ay namatay, ang kanyang pamilya ay nagpasya na itago ang libro dahil na rin sa takot na hindi ito maintindihan ng publiko. Subalit noong 2009, ang aklat na ito ay naipublished halos 50 years matapos ang kanyang kamatayan. Gayun din, ito din ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga modern studies na may kinalaman sa psychology, lalo na sa mga larangan ng depth psychology at analytical psychology.